Ang title po ang ating pag-uusapan is it's all about never give up on souls. Huwag tayong give up. Sabi mo sa akin, huwag kang give up. Amen? Sino dito yung naka-experience ng mag-quit? Sino? Mukhang lahat tayo nakakaranas ng pag-quit. Ayoko na. Yung bang, napapagod na ako sa trabaho ko. Napapagod na ako maging ina. Gusto mo na mag-quit? Iiwan mo na lang yung mga anak mo? Napapagod na ako sa pag-aaral ko. Sino dito nakakaranas ng ganyan? Napapagod na ako sa negosyo na pinagpipray ko naman kay Lord. Bakit hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin lumalago? Nakakapagod. Sinisikap mo pero parang wala pa rin nangyayari. Yung ginawa mo na ang lahat-lahat, pero parang wala pa rin balik, wala pa rin return. Nag-effort ka na lahat-lahat, but parang wala pa rin, Lord. Gusto ko nang sumuko, gusto ko nang give up, gusto ko nang mag-quit. We grow weary in the work. We are not appreciated by others. Hindi man tayo na-appreciate. Or we feel that we are treated unjustly. Kapatid, don't quit. Amen? It's not easy to keep doing the right thing when it feels like you're getting nothing in return. Hindi po madali na ginagawa mo yung mabuti. Ginagawa mo yung tama, pero parang wala pa ring balik. Wala pa ring return. Wala pa rin nangyayari. The Bible promises, if we will persevere, magtiyaga, we will see a return on our investment. Lahat ng effort, lahat ng pagtsatsaga natin, ibabalik at ibabalik ng Panginoon yan. Amen? Sino dito nakakaranas ng nakakapagod mag-follow up? Kung di ba meron tayong ginagawang 21 days prayer and fasting, at gusto ko lang ulitin po na yung 21 days prayer and fasting ho natin, yung purpose doon ay para sa mga kaluluwa, para sa mga i-win souls natin. Pero nangyayari na parang wala pa rin tayong nadadala. Wala tayong naaakay. Nakakapagod. Sino nakakaranas ng ganun? Nakakapagod, ano ba yan? Nakakapagod mag-follow up. Ano pa? Nakakapagod mag-life group. Nakakapagod mag-win souls kasi parang niyayaya ko naman, ginawa ko ng lahat, wala pa rin. Pero kung magtiyaga lang tayo, we will see a return on our investment. Amen? Ang sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Do not give up. Amen? As Christians or as believers, nakakaranas tayo ng pagod sa paggawa ng mabuti. Now, tanong ko kayo, ang pag-win ba ng kaluluwa ay mabuti o hindi? Mabuti. Pero nakakapagod, no? Minsan, nararanasan natin ang pagod. Ang paggawa ba ng kabutihan sa kaluluwa ay mabuti o hindi? Mabuti. Ang mag-invest ka ng time at effort sa kaluluwa ba ay mabuti o hindi? Mabuti. Amen? Pero paano nga kung ikaw yan at naranasan mo ngayon yan? Napagod ka na sa pinapagawa ng Lord sa atin, na wala man lang balik. Lord, wala talaga, Lord. Nag-effort na ako. Alam mo naman, Panginoon, na ginawa ko na lahat-lahat. Pero wala pa rin. Parang minsan nadadala ka na eh. Ayoko na. Nakaka-frustrate. Amen? Alam niyo mga kapatid, huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-alala. Huwag kang ma-frustrate. Why? Kasi hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan.
Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. At even si Paul, ilang beses siyang kinulong. Dahil lang sa pagpipreach, dahil lang sa pag-win ng souls. Binato na siya ng mga paraseyo, ha? At kahit kinulong na siya, grabe, hindi siya nagpatinag. Nag-win souls pa rin siya. Nag-preach pa rin siya ng gospel. Pero mababasa ba natin doon sa Bible na, mabasa ba natin si Paul doon na dahil sa kinulong siya, dahil sa binato siya, nag-persecute siya, gumive up siya, nag-quit siya? No! Wala tayong mababasa doon. He never quit. He never give up. Isa pa, si Job. Lost everything. Lahat na wala sa kanya, including his family, wealth, livestock, crops, health, and even yung relasyon niya sa kanyang asawa at sa mga kaibigan. Nawala sa kanya lahat yon. Instead, cursing God, anong ginawa niya? He praised God. Nagpuri pa rin siya sa ating Panginoon. And again, wala tayong mababasa doon sa Bible na gumive up si Job. Instead, binigay ng yung double portion para kay Job. Binalik lahat kay Job yung nawala sa kanya. Amen? And again, wala nga tayong nababasa doon. Kaya wala tayong karapatan. Gumive up. Amen? Totoo ba ang very challenging? Totoo bang nakakapagod? Ha? Ang mag-soul winning? Ang mag-akay ng kaluluwa? Yes, nakakapagod. Very challenging. Alam mo kung bakit? Unang-una, may encounter natin yung rejection and criticism. May encounter natin yung rejection. Natatakot kang mag-follow up ulit. Yung tinry mong i-win. Kasi, di ba? Pero natatakot ka kasi, baka i-reject lang ako ulit. Baka i-criticize lang yung beliefs na meron ako. Amen? Nakakatakot. Ha? Baka babatikusin na naman ako. Baka insultuhin na naman ako na yan yung mga paniniwala mo. Nakakatakot yung rejection and criticism. Amen? Naranasan na ba natin yan? Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Amen? Lahat tayo nakakaranas. At kung naranasan mo yan, congratulations. Amen? Dahil lahat tayo nakakaranas ng ganyan, kapatid. Ang sabi sa 2 Timothy 3 verse 12, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Lahat ng mga taong gustong sumunod sa Panginoon nakakaranas ng pag-uusig. Even tayo, nung wala pa tayo kay Kristo, nung nakilala natin si Lord, at naging followers tayo ni Jesus, grabe yung rejection, grabe yung criticism. Amen ba? Ha? Bakit? Kasi namuhay na tayo ayon sa kalooban ng Panginoon eh. Kaya nakakaranas tayo ng rejection. Nakakaranas tayo ng criticism. Amen? Second, fear and doubt. Nakaka-enkwentro tayo ng takot. Nakaka-enkwentro tayo ng pagdududa. Ha? Na baka kapag i-follow up ko to, baka hindi ako sisiputin. Ano ba yan? Nakakadala. May patampo-tampo pa tayo nalalaman. Ayoko na. Give up na ako. Ha? Takot na baka hindi kayanin ang pag-share ng word ng Lord. Baka pagka-sharean ko siya ulit, baka ayaw na niya. Baka pagdudahan na niya ako. Ha? Mga pagdududa, maging sa sarili mo, andun na yung duda mo, andun na yung doubt mo eh. Hindi, parang hindi ko talaga mai-invite to. Ayoko na, nakakatakot na. May pagdududa ka na sa sarili mo. Amen? Pag ba i-chat ko to ulit, kapag ba i-follow up ko to ulit, mag-church kaya? Kasi ilang beses ko na itong finalo up, ilang beses ko nang winin to, parang wala pa rin. Amen? May mga karanasan tayo, may mga experience tayong ganyan. Hallelujah. Pangatlo, discouragement and burnout. Yung na-stress ka na, emotionally drained ka na, di mo na alam anong gagawin mo, discourage ka na. Hallelujah! Yan ang mga nararanasan natin.
Kapag tayo ay nagsa-soul winning, amen? Grabe, ginawa mo na lahat, wala pa din, chinat mo na, finalo up, nilibre mo na, pinakain mo na, grabe, ang dami mo nang ginawa sa kaluluwa na yan para lang mawin mo, pero wala ka pa rin, discourage ka na, nababurnout ka na, di mo na alam ang gagawin mo. Lalo na kung yung i-win-win mo ay yung pamilya mo, na mailapit sa Panginoon, ginawa mo na lahat. Inayos ko na, Lord, yung grades ko. Grabe, ang taas na ng mga marka ko, Panginoon. Naglinis na ako sa bahay, naglampasan na ako, naghugas na ako ng pinggan. Lord, bakit hindi ko pa rin nadadala ang aking mga pamilya? Pero in due time, madadala din natin mga yan. Amen? Yung mga pinagpipray natin, yung prayer for 3 natin, madadala din natin sa Panginoon yan. Basta't huwag ka lang give up. Huwag ka lang mag-quit. Amen? Hallelujah! Kapatid, hindi solusyon ang mag-give up sa panganguluwa na hindi pa nakakilala kay Lord. Hindi solusyon ang give up. Pwede naman tayong mag-rest. Yes, nakakapagod, Lord. Ano ba yan? Lagi na lang pinapaasa na lang ako lagi. Yes, pwede tayong mag-rest. Pero hindi solusyon ang mag-quit sa buhay. Hindi solusyon ang give up. Basta-basta. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung rejection, yung criticism, yung fear, yung doubt, yung discouragement, burnout, and persecution, normal lang yan na maranasan natin bilang isang Kristiyano. Normal lang yan. Alam niyo yung hindi normal? Ha? Yung habang nararanasan natin, yung mga challenges na yan sa buhay natin, doon tayo gumigive up. Doon tayo nag-quit. Yun ang hindi normal. Kaya sa tuwing na meron tayong challenges, meron tayong nararanasan sa buhay natin, hindi solusyon ang gumive up. Hindi solusyon ang mag-quit. Nandyan si Lord. Tatala't madadala rin natin yan. Ha? Huwag lang tayong tumigil. Amen? Quitting is not an option. Quitting is not an option. Don't give up. Why? Because someone needs Jesus. Ikaw ang gagamitin ni Lord para mawin mo yung taong yun. Mawiwin mo na sana siya. Kaya lang give up ka bigla eh. Bigla kang nag-quit. Sayang yung kaluluwa. Amen? And you know what? Here's the good news. Yes, may good news. Kapag tayo ay nagtsatsaga sa paglilingkod sa ating Diyos, ito ang mararanasan natin. Number 1, eternal rewards. Oh, rewards from heaven. Amen? Ang sabi sa Matthew 5:12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Amen? Kapatid, your struggles are temporary, but your triumphs are eternal. Woo! Hallelujah! Kanyaman eh. Grabe, yung struggle natin sa pag-win ng mga kaluluwa, temporary lang yan. Pero pag once na-win na natin yan, grabe! Woo! Pag-uwi natin sa langit, ang daming anghel na sasalubong sa atin, maging si Jesus. Ito yung award mo, anak ko, dahil sa pagtsatsaga mo yan. Amen? Number 2, transformed lives. Dahil sa pagtsatsaga natin, kapatid, meron tayong buhay na nababago. Amen? May buhay na babago. Kaya ka nabago ngayon dahil merong taong nagtsaga sa'yo. Ha? May taong hindi nag-give up sa'yo. May taong hindi nag-quit. Para lang iwin ka. Para lang sharean ka ng Word of God. Amen? Ang sarap sa feeling na yung taong iwiwin mo, nagbago ang buhay, nagpatuloy sa paglilingkod, and then ngayon, nag-win na rin ang kaluluwa. Ay, grabe! Grabing reward yun sa heaven.
Amen? Hallelujah! Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ang sarap sa feeling na ikaw ang ginamit ng Lord. Ikaw ang ginamit na instrumento para mabago yung taong yan at makilala si Lord. Amen? Hallelujah! Grabe. At pangatlo, God's glory. Tanging si Lord lang ang maluluwalhati. Kapag nawin mo yan, yung taong yan, merong transformation sa buhay, kay Lord dapat ang papuri at pasasalamat. Ha? Hindi sa atin. Ako kasi ako nagdala dyan, ako nag-win, ako nagtyaga. No! Ibabalik natin lahat sa Panginoon. Kay Lord ang kaluwalhatian. Amen? Ate Che, paano? Talagang medyo nawawala na ako ng pag-asa talaga eh. Ano pa kaya ang pwedeng gawin? Effective ways para mawin natin ulit sila, simple lang, prayer and intercession. Ipag-pray natin ulit sila. Iluhod natin ulit sila. Number 2, show kindness to them. You know, I have my testimony po. Meron akong friend sa Severa na mami lang din ng kaklase ni Tasha. 3 kami niyan, actually 4 pala, pero mostly kaming 3 ang laging nagkakausap, magkakasama. Last month meron siyang problema kasi pinapaalis na sila sa tinitirhan nila, asap talaga. So ngayon yung isa nag-message sa akin, sabi niya, Che, ano kayong gagawin natin? Kawawa naman si papaalisin sa inuupahan, asap talaga. So sabi ko sa kanya, sige, sabi ko, kahit umuulan, hanap tayo ng mag-upahan sa Severa. Naghanap kami 2. And nung may mahanap na kami, pumunta kami sa kanya, sabi ko, oh, kamusta ka? Ito, malungkot. Bakit? Grabe, naghahanap ako ng maupahan, wala talaga akong mahanap. Oh, wag ka nang malungkot, may nahanap na kaming maupahan para sa'yo. Nagpasalamat siya. Show kindness. Diba? Ang pagtanim ng kabutihan, talagang merong naidudulot na bunga. Magandang bunga. At nung nahanapan namin, grabe, thank you. Uy, salamat sa inyo ha. Paano na lang kung wala kayo? Alam mo, nakakatawa na ako dahil natulungan niyo ako. Diba? Yung simpleng tulong lang sa taong yun, laking impact na pala sa kanya. Ha? Pangatlo, building relationship. Yung isa naman, laging nagyayaya ng kape. Meron din ako sa kape. O sige, labas tayo. Nagbe-build kami ng relationship. And I know, pinagpipray ko din kay Lord. Actually, in-invite ko na to itong isa to, yung mahilig sa kape. Ngalang isa ako doon sa merong takot at pagdududa na baka pag iwin ko ulit to, pag i-chat ko ulit to, baka reject ako ulit o whatsoever. Pero you know, pinagpipray ko siya kay Lord at every time na nagyayaya siya at pwede naman ako talaga, sabi ko, sige, kape tayo. And nag-uusap kami, you know, yung actually meron din kasi siyang background din regarding sa ganito na pagtitipon natin, kaya ino-open ko din sa kanya. Sabi niya nga pa nga sa akin, grabe no, iba kapag talagang naglilingkod kay Lord, no, talagang nakikita. Sa action nakikita, the way magsalita. Sabi niya, bakit naman? Lalo na yung mga suggestion mo, mga advices mo talagang para kay Lord. Actually, nakakarinig ako ng mga worship song eh. Ang sarap sa feeling, no? Ang gaan sa feeling. Oh, siya na talaga yung nauunang mag-open ng ganyan. Sabi ko, Lord, konting-konti na lang, madadala ko na rin to. Di ba? Kaya, wag lang tayong give up, wag lang tayong mag-quit kapatid. At pangatlo, sharing testimonies. I-share mo lang yung testimony kung paano ka nabago ng ating Panginoon. Alam na natin yan, di ba? I-share mo lang yung testimony. Malaking impact na sa kanila yan. Amen? Kapatid, hindi nyo ba napapansin for the last 3 or 4 weeks ago, no? Very timely ng ating mga word.
ng ating mga naririnig. No, it talks about the passion for the lost, how to share testimonies, one verse evangelism, how to follow up evangelistic messages, 2 weeks yon, how to become a responsible spiritual parents, last week yon, and yung message ngayon, it's all about the souls. Di napapansin yon? It's all about the souls. Alam niyo kung bakit? Kasi dadalhin tayo ni Lord sa great harvest. Dadalhin tayo ni Lord sa great harvest. At gagamitin tayong lahat ni Lord kapag willing lang tayong magpagamit. Amen! Hallelujah! Woo! Ang sabi sa Matthew 9:37 verse 38, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord at the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Next month, lilipat na tayo. Sino excited? Lilipat na tayo sa ating sariling church. Hallelujah! Sinong excited? Lahat excited. Next month, lilipat na ho tayo. At lahat excited ng lumipat. Mayroong purpose kung bakit iniligay tayo ng Lord sa lugar na iyon. Imagine ilang years nakatenga ang lote natin? 5 or 6 years? Ilang years nakatenga? Ganun pa man. Yun na, this is it na. Lilipat na tayo sa sariling church natin. Amen? At you know, ang dami nating i-harvest doon. Every time na pumupunta kami doon, pagbaba, di ba? Pagbaba, oh Lord, dami nating i-harvest. Yung pagbaba natin, may right side pa, may kanto pa dyan. Sa likod, marami pang tao doon. Maraming bahay pa doon. Yung pagbaba, Kuya Mike, di ba? Pagbaba, meron pa, kanto doon. Marami pa tayong i-harvest doon. Marami pa tayong iuwi na kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen? Great harvest. At naniniwala ko na lahat tayo ay gagamitin ng Lord sa lugar na iyon. Amen? Alam nyo, kung bakit nararanasan natin ang rejection, nararanasan natin ang fear, nararanasan natin yung doubt, yung criticism, yung discouragement, yung persecution. Why? Dahil nire-ready na tayo ni Lord sa lugar na kung saan madami tayong mawiwin. Amen! Nire-ready lang tayo ni Lord. Kaya hinayaan lang niya na maranasan natin yung mga yun. Nire-ready ng Lord yung puso natin. At kung nararanasan mo yan, nireject ka, whatsoever, no? Discouragement, persecution, nire-ready ka lang, Lord. Nire-ready ka lang ng ating Panginoon. Amen? Soul winning is crucial. Hindi madali. Soul winning is crucial, but never give up. Amen? In James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Hallelujah. Amen? When you feel hopeless, when you feel discouraged, when you feel you're too tired to keep going, remember, we are promised the crown of life. Our reward in heaven is worth the trials we face on earth. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Ang totoong disciple ng Diyos ay hindi basta-basta nag-quit. Hindi basta-basta nadi-discourage. Bagkus, tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. Remember,
Our reward in heaven is worth the trials we face on earth. Hallelujah. Come on, let's all stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Oh, we praise your name. Hallelujah, hallelujah. Marahil hindi aksidente na nandito ka kung bakit narinig mo ang word sa gabing ito. Kapatid, huwag tayong sumuko. Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong give up. Our reward in heaven is worth the trials we face on earth. Higit na marami tayong reward na makukuha sa langit. Yes, nakakaranas tayo ng kahirapan dito sa mundo. Nakakaranas tayo ng rejection, criticism. Nakakaranas tayo ng fear and doubt, discouragement, persecution. Pero hindi solusyon ang give up. Hindi solusyon na iwan na lang si Lord. At hindi option ang mag-quit na lang basta-basta. At kung ikaw yan, kapatid, kung ikaw yan na nakakaranas ng mga challenges na ganito, I want you to raise your hands and praise the Lord, worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Why? Dahil pinapalakas ka na ng ating Panginoon. Ibabalik ng Lord, i-restore ng Lord. Hallelujah. Ang lahat ng nawala sa atin, i-restore ng Lord yung puso mo ng mang-akay ng kaluluwa. Na noon, grabe tayo mang-akay. Grabe tayo mag-win. Yung lakas ng loob. No? Na mag-win ang kaluluwa, ibabalik ng Lord yan. Ibabalik ng Lord yan, kapatid. Gaya ng alon sa dagat. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayong mapagod. Mag-invest ng time and effort. Minsan pa nga, pera. Sa mga tao na gusto nating iwin sa ating Panginoon. Dahil in due time, we will reap a harvest. We will reap a harvest. Hallelujah. Basta't wag lang tayong tumigil. Wag lang tayong give up sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Salamat, Panginoon, at muli mong ni-restore ang aming puso. Muli mong pinaranas ang kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Na kahit ganoon pa man, Lord, na kahit nakakaranas kami ng ganoon, hindi mo pa rin kami iniiwan. Lord, nararanasan pa rin namin ang kabutihan mo at katapatan mo sa aming buhay. Sumusuko na kami, Lord. Pasuko na. Pa-give up na. Pa-quit na. Pero Lord, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Salamat, Panginoon, sa hope na patuloy naming nararanasan. Sa pag-asa, Panginoon, na Lord, muli namin silang maakay. In due time, Panginoon. Salamat, Lord. We will continue to trust you. We will continue to serve you, Lord, hanggat ikaw ay bumalik, Panginoon.
Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na ma-overcome lahat ng mga challenges sa buhay. Tulungan mo ang bawat, Panginoon, na mas lalo pang lumalim, Lord, ang faith namin sa inyo. Mas lalo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa courage. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy mong ipaparana sa bawat isa. And tonight, uuwi kami, Panginoon, na bitbit namin ang pagpapala, Lord. Bitbit namin ang proteksyon nagmumula sa inyo. Lord, bitbit namin, Lord, yung kalakasan, Panginoon, muli. At restoration, O God. Salamat, Lord, sa mga anak mo, Lord, na nagpapatuloy, na nagsiserve sa iyo sa kabila ng kanilang mga problema, sa kabila ng mga challenges na kanilang kinakaharap araw-araw, Panginoon. Salamat dahil nandito pa rin sila, nagpapatuloy na maglingkod sa iyo, Lord. Patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang proteksyonan, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang aming mga pinagpipray, Lord, inyong mga anak, hindi namin alam kung ano hindi namin alam, Panginoon, kung ano. Ikaw lang, Lord, ang nakakaalam. I pray na, Lord, in due time, ito'y makakamtan, ito'y makaharvest, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Thank you for the word, O Lord. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.